Mahigit 3 dekada na sa Department of Agriculture si Edna Urbano na nagsimula bilang janitress hanggang maging administrative aide. Malapit nang mag-retire si Nanay Edna pero hikahos pa rin. Sa mahigit 10,000 buwan ng sahod niya kasi, 500 na lang kada linggo ang natitira. Marami raw kasi siyang utang, gawa ng hindi sapat ang kanyang sweldo para suportahan ng anak at mga apo. Wala pang 100 piso ang madadagdag sa sahod ni Nanay Edna sa 4th tranche ng salary increase para sa kanilang mga kawani ng gobyerno. Pero sa gaya raw niyang ultimo pamasahe ay ipinangungutang na, makatutulong daw ito. Malaking bagay na rin po sa amin yun, ma'am. Wala ng Diyos na, ma'am. Nakakaraos-raos din naman. Kaya lang talagang mahirap. Sana dagdagan naman nila kahit na ano yung aming increase. Unahin naman yung mga maliliit sana. Na mga kagaya namin, maliliit talagang sweldo. Miyembro si Nanay Edna ng DA Employees Association na umaasang marirelease sa lalong madaling panahon ang aumento sa sahod, lalo't nagmamahalan ng mga bilihin ngayon. Yung sahod po namin bilang empleyado po ng government, alam po natin hindi naman po ganun kalakihan. Kung mabibigay po namin, malaki po ang maitutulong po sa amin. Ayon sa Budget Department, hindi nila maipatupad ang nakaschedule na salary increase ngayong taon dahil hindi pa ipinapasa ng Kamara ang 2019 National Budget na siyang pagkukunan ng pondo. Kapritso niya dahil gusto niya lumuhod kami sa kanya at ipasa namin yung budget ng 2019 na punong-puno nga ng kalokohan at maliya, ayaw niyang reviewin namin. Tumanggi munang magsalita si Budget Secretary Benjamin Diokno dahil maaari raw itong ituring na subjudice. May inihain kasing petition for mandamo sa Korte Suprema si House Appropriations Committee Chair Representative Rolando Andaya para hilinging i-release ng budget para sa salary increase. Pero nauna nang sinagot ni Diokno si Andaya na sinusunod lamang nila ang batas. Nakasaad kasi sa Executive Order No. 201 na maaari lamang ipatupad ang salary increase kapag aprobado na ng Kongreso ang alokasyon para rito. Hindi raw ito maaaring kunin sa pondo ng 2018 appropriations for maintenance and other operating expenses. I'm sure they will be passing that naman. They're all concerned with these services, infrastructures that will be affected. Habang hindi pa nare-resolba ang usapin, walang magawa ang mga kawani ng gobyerno na gaya ni Nanay Edna, kundi maghintay na lang. Sana po ipasa naman po na nila yung aming budget 2019 para maano naman na po namin yung aming increase. Makadagdag din naman po sa aming gastusin. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.